Hey fam! Welcome back to our channel! Pero thank you. Wow! Gagalingan yan. O hindi. So this afternoon, Charlie thought of an idea of doing Couple Q&A. We have here snacks from McDonald's, and then while we're snacking, we will have a couple of questions yan about life here in Qatar, about life as a family, as an OFW, and as a couple in general. We'll be having questions, yan, rapid questions, rapid fire questions. Rapid yan. na fire. Actually, si Cha lang naman yung nag-prepare ng questions. Oo, So, na hindi let's niya see. alam. Hindi niya alam yung mga questions. Kinda. Yan. Tingnan na lang natin as we go along these questions that I prepared. Sige, let's So, go. let's go. So, first question, actually, ito yung mga kung sino sa atin. Sino sa ating dalawa. Ganon. We will see kung tama ba tayo. Kung Relax pareho tayo. kung pareho tayo ng sagot. Okay. Okay. So first is, who said I love you first? Okay. Mga pang ano. 1, 2, 3. Cha. Kasi ang una No. kong sinabi sa'yo is I Okay. heart you. Okay, pero yun na din yun. So siya yung una nagsabi ng I heart you, meaning I love you, yan. Nung naging kami, Nung naging kami. I heart you. Girlfriend and Ano boyfriend. daw So yun? siya I yan. heart you. Ewan ko nga. So pareho tayo ng sagot. Second is, who made the first move? 1, 2, 3. Oy mo. Siyempre si Cha, no? Bakit ako? Gwapings ako nun eh. Wow. Hindi, siya Pinipilahan talaga. talaga ako nun. Wow! Kailan na ba? I would consider ang first move ay yung nakita tayo sa Cebu. Ayun I ba? think yun yung pinakang kauna-unahan natin na masasabi natin na okay. parang tipong Kala ko kasi as friends lang nun. hindi, oo naman as friends nun, pero parang it started it all nung nasa Cebu. So I consider that na yun talaga yung nag-start nung relationship natin where we're at right now. Okay. So para sa kanya pala, that time is jojowain na ako. Oo, hindi. Feeling, Kasi for me, ako sa kanya, totropahin lang siya. No? For me naman, Ano yung yung first word mo? move is, Baka mo yun. first move yung birthday ko Well, na nag-greet ka sa akin. Yun yung parang Yun I ang consider pinakonsider mo. na first move yun. That's true. Totoo din naman. So, And the rest is history. tama din naman. Okay, next question is, who is more romantic? 1, 2, 3. Go. Talaga? Ako Feeling ba? ko. Feeling ko lang. Oh, hindi. Mahilig lang ako sa surprises. Pero romantic din ako ha. Oo naman, for me, ikaw, kasi yung mga pa-romantic effect mo naman, mas kaboom. Ganyan. Mas parang hindi ko na-expect. Yan, yung mga ganyan. Pero, thank you. Wow. Who apologizes first after an argument? Ako lang. Pero ako kasi talaga, medyo, yun nga yung sabi mo sa akin, medyo delayed ako sa mga ganyan-ganyan. Delayed ka sa realizations. Oo, sa in all realization. aspects. Inamin ko na nga eh. So medyo na-delay ako sa mga ganyan na, oo nga, tama pala siya, ganyan-ganyan. Diba? Kaya ang lalaki So, talaga ang head of the family. Pero yun, pag nare-realize naman namin, hindi naman kami yung... Oh, pero hindi ko naman sa kanya ipapamukha. Pero sasabihin ko lang na, I told you so. Ewan ko kung tatanong ko pa to. Pero, ang question next is, who spends more money? Huwag mo na yung tanong. Wag ko na lang. Kasi feeling ko ako talaga yun. Kasi ako yung naghahawak ng finances, gano'n. No, hindi yun. Individually. As a person who spends Oo. more, si Cha. Mas maano kasi ako eh. Mas Maluho. treat yourself. Mas ma-treat yourself ako kaysa kay Raj. Ayan. Who is more patient with the kids? Ako. With a kid. Isa With pala a kid, naman ang isa bata. naman. Baby natin, si Gianna pa lang. And we love her so dearly.
okay naman kami ni Gianna, pero medyo may times na ano nga, kapag nakukulit na talaga ako sa kanya. Yun na. Pero patient, si Raj yan. So, next level naman of questions natin is, would you rather? First question is, would you rather have unlimited karak or unlimited shawarma? Unlimited shawarma, syempre, no? Nakakabusog. Sa akin, parang karak. Hmm? Oo. Kasi mahilig ako sa drinks. Oh, well, that's Diba? true. Parang Nung tayo sa okay mabubusog, okay na ako sa tubig. Wala Parang- shawarma. Parang mauta na ako kung... Wala ka namang kakainin. Okay lang. Dahil mahilig ako sa drinks, parang mas pipiliin ko yung karak. Yan. Second question is, would you rather live forever in Qatar or forever in the Philippines? I think, kung forever, sa Philippines pa din. Oo, no, parang yung after a while na parang okay na kayo ng family mo. Tara. I mean, if it's just Philippines between na tayo. Qatar and the Philippines, retirement definitely still is in the Philippines. Well, Kung yun we don't lang have any naman. retirement option here in Qatar. That's actually a hypothetical question. Yun lang naman yung question. Here Kung or sa Philippines? kung may option ba na gano'n? To live here forever, saan mo gusto, gano'n? Sa Pinas pa rin naman ako tingin ko. Ikaw. I Ako, think- for me, dahil hypothetical question siya, parang mas pipiliin ko dito. Kasi yung, So kahit sa pagtanda mo, dito ka pa din, ganun. kung merong option ba, like, bibigyan nila tayo ng Yun nga, oo. residence permit hanggang pagtanda mo. Parang yes, kasi meron ditong healthcare. Well, that's true. Ganon. Tapos, very convenient ang buhay. Ganyan. Tama din naman. Kasi parang sa Pilipinas, dahil nga OFW tayo, pagbalik natin doon, yung healthcare talaga, alam mo na, parang mamumulubi na sa healthcare. So, parang kung may option to live here, Pero wag mo nang isipin yung healthcare, wag mo nang isipin yung gastos. Saan mo gustong tumira ng matagal? I think kasi mas masaya sa Pilipinas tingin mo. tumanda. Mas marami ng mga activities that you can enjoy. Pumunta ka sa hot spring, pumunta ka ng dagat, pumunta ka ng bundok, pumunta ka sa Bagay. Baguio, pumunta ka sa Cebu, kumain ka ng lechon. Ang sagot ko dyan, kung nasan ka, nandun ako. Yeah! Siyempre, no? Kung nasa talaga ako, nandun kayo. Yes! So, next question is, would you rather travel every month or own your dream house today? Own my dream house today. Ako din, yan. Talaga. Diba? Parang pag Yun na yun eh. Parang, pag nandun ka sa dream house mo, parang, sige lang kahit once a year na lang ako mag-travel. ano ba dream house mo? Ako ayoko din naman ng masyadong malaki. Sabi ko naman sa yan. Kasi, ang hirap maglinis. Hindi ka naman nag-business. Excuse me. Grabe ka naman, ang honest mo. Okay, so ano na tayo? Last level na. Last level ng Last ating... level na. Oo, di ba? Ang cheap. Very naman. Hindi pa tayo nakakakain. First question is, what do you love the most about living here in Qatar? Ikaw muna. Yun talaga din yung hinahanap ko kapag every time na uuwi kami sa Pilipinas para magbakasyon. Yung convenience talaga ng buhay dito, as in. Like for example, dahil summer ngayon, so yung mga bakala or yung mga store dito sa Qatar, kapag minsan dadaan ka lang, pwede kang dumaan lang, mag-park ka lang in front of the bakala and then pipipit ka lang, tapos lalabas sila, tatanungin nila kung anong bibilin mo. Another thing is yung safety talaga. Nakampante kami din para kay Gianna sa paglaki niya, na kahit lumabas ka dyan ng gabi or maglakad ka mag-isa, gano'n. Parang you feel safe kahit saan ka pumunta. Yan yung pinaka gusto ko dito, yung convenience and safety. Ako naman, more than anything, I think what I like most about living here in Qatar right now is that we're together. Wala, natalo na yung sagot ko.
Yun yung nasa isip ko, kaya dapat siya una eh. We're just so blessed na we're able to do that by God's grace, by God's provision na we're together. For example, kami ni Cha, we grew up not having our fathers beside us kasi they had to work abroad. Like my dad is a seafarer. Pero we Papo appreciate naman. it naman. Of course, oo. Si Papo naman was already working here in the Middle East. For better opportunities, Oo, talagang for better. mag-abroad talaga ang mga magulang, and that's their sacrifice before. Pero ngayon, Yeah. and we appreciate that. We totally appreciate that sa mga magulang natin. Pero yun nga, ngayon, we're thankful na magkakasama kami lahat dito sa Qatar na as a family. I mean, hindi lang naman kami. Marami naman dito na ganyan. Sa community natin. Sa community natin, sa mga, we see that from other families. Second question. What was the biggest culture shock for you? Hindi ko alam, hindi ko maisip na yun. Basta ang naalala ko lang talaga nun. Like, Sa sobrang init, kasi June ako dumating dito. Sabi ko, parang nasa likod ng aircon pa ang tawag natin, di ba? Aircon. oo. Dito AC. Easy. Parang nasa likod ng aircon, sabi ko. And Or- during Ramadan. Ramadan ba nun? Nung Ramadan ako dumating. Siguro, culture shock. Parang nabawal Kumain. kumain sa labas. Yun yung, for me, biggest culture shock sa akin. Ikaw talaga no? Ano? Hindi ka mahilig sumunod sa rules. Kasi ako okay lang naman sa akin. Hindi ka na culture Hindi. shock sa ganun. Feeling ko yun lang yung for me, yung culture shock ako. Yung ano din, na very aggressive sila dito. Meron ako mga trauma dyan. Ako hindi naman ako na sa ganun. ano lang pala sila, at that moment lang yung galit nila. Ako pag Yung mga ganon. may instance sinigawan ko din, babalik. Ay, wow. Medyo dapat hindi ka weak. Hindi ka talaga dapat weak. Like, you have to assert Kasi yourself. kakainin ka nila ng buhay. You have to assert yourself. Next question is, what do you miss most from the Philippines? Yan, what do you Ano ba ako miss namimiss? most? Parang wala ako namimiss. Wala naman nandun yung family ko. Wala ka namimiss? I think 2 years back, yung last natin No. na bakasyon. Yung parang you just know that you're in the Philippines. Yung parang ganun lang feeling, na parang you're relaxed, you're home, ganyan. Wherever we may be, our hearts are still connected to the Philippines. Yes. Parang ganun. Sa ating lupang sinilangan. Yes. Ako naman, ang namimiss ko sa Pilipinas is Si Sed. yung... Si Sed na naman. Hindi ko namimiss. Sino ba Bilang si bida to Sedi? si Sed, Lagi na lang siya Lagi na lang may pa-shoutout. pa-shoutout. Namimiss ko sa Philippines, aside from family nga, like sila Sedi and Alina, wow, shout out. And sa mga friends, namimiss ko ang Pasko sa Pilipinas. Iba ang Talaga? Pasko sa Pilipinas talaga. Kasi dito medyo malungkot ang... Iba pa rin talaga ang Pasko sa Pinas. Like, pagdating ng September, ayan na, sa mga malls, puro Christmas tree, puro Christmas decor na. Yung ramdam mo na talaga ang diwa ng Pasko. Ganon, good diba? answer. Totoo, diba? Tapos, parang kahit saan may Christmas bazaar, mga ganon. Tapos, talagang sumisilip na si Jose Marichan, mga ganyan, September pa lang. God willing, sana makapagpasko. Secret ba ba? Madaling araw or gabi, yung mga nagtitinda ng puto bongbong sa kanto. Well, that's nice. Yeah. Tsaka bibingka. Parang nakukulangan kasi ako sa Christmas natin. Kasi favorite season mo yun. Sobrang favorite season ko. Kaya dito sa bahay namin kapag Pasko, kahit saan ka lumingon, may Christmas decor. Next question. What's your favorite family activity in Qatar? Every Saturday na lumalabas kami. Favorite ko yun. Aside sa church day na favorite day din namin and ni Gianna, favorite ko yun na lumalabas yung buong pamilya. Yun talaga yung, ako kasi yung taga-schedule namin. Taga-schedule ako ng buong family. Yung sa family namin, sa side namin, sila mama, sila papa, yung
yung mga kapatid ko, si Chuck, and ang kanyang fiancé, yan. Yun, ano ko dun. Yun yung nilulook forward ko every week. Ako naman ay yung Gagalingan yan. family time Charot. at home. Okay. At home. At home. Yun ang nilulook forward ko pag Sabado. Ito naman, plano ng plano lagi. So aside from that, ang nilulook forward ko pa is barbecue night. Yan. Okay, Mahilig kasi ako sa favorite mo barbecue. talaga yun. So gusto ko yung nagluluto ng barbecue dun sa labas nila Papu. Nangyayari lang yun pag winter time. Kaya pag winter, ang dalas namin mag-barbecue. Kasi Ako naman yung nag-organize. favorite niyang barbecue. Gina G siya na siya yung Magluto. magpapay-pay-pay doon. Next question. What's the hardest part of raising a kid abroad? Siguro yung pag magpapaaral na ngayon pa lang natin na-experience. No? Na sabi nila, like yung tuition fee ni Gianna na kapag yun nga preschool siya, para ka nang nagpapa-college sa Pilipinas. But I think yun talaga kasi yung tuition and fees dito sa Qatar. So, oo naman, I mean, Na naka-base din naman sa salary ng mga tao. we always try to make it to a point na she gets all the activities that she can. Activities lang dito is you just go to the mall. Or yung parang you hindi wait siya- for the time na mag-winter para makalabas ka. Hindi siya makalabas. Unlike pag sa Pinas, lalabas ka lang dyan, andyan na yung mga bata. Oo, parang gano'n. Maglalaro Yes. na. Oo, yun din. I think that's also a hard part in raising your children here abroad. Or here in Qatar specifically. Kasi let's say for example, kala ate sa Canada, maraming activities. Oo. Ang daming pwede mong gawin sa labas. Pag summer, pag winter, meron kang snow. Pero dito, yung natural resources, I guess, yung mga activities na pwede mong gawin sa bansa mismo. Oo. Pero very naman ako, grateful din ako. Katulad ngayon, summertime, madami talaga silang nilalabas ng mga activities for kids. Like, Yun nga. na indoor. Puro indoor, yun. Oo, indoor. na para ma-enjoy din talaga ng kids yung mga activities dito sa Qatar during summertime. Last question na tayo. Last question is, what advice would you give to new OFWs? Advice mo ba sa single pa na magiging OFW? Siguro, Oo. talagang save your your Save money and invest din talaga sa Philippines. Kung saan man, sa stock market or whatever, kailangan talagang maging wise ka talaga. Pero masaya kung may pamilya ka na kasama mo sila dito. Yun. Try to be with your family here. Kasi magiging malungkot din yun kapag hindi kayo magkakasama. Tama. Ikaw. Mas masaya talaga pag sama-sama. Together. Forever. Sa akin naman, sa mga nag-iisip ba na mag-abroad or try ko kaya to na mag-OFW. Try nyo lang. Try nyo lang talaga. Minsan kasi parang ako dati, ayaw ko talaga na mag-abroad. Kasi syempre, nasa Pinas yung buhay ko, nandun yung friends ko, nandun lahat ng, parang nandun ako sa age na na-enjoy ko talaga yung ginagawa ko sa Pinas. Pero, nung pagdating ko dito, and nag-start na ako na mag-work, and tumanggap ng salary, na-enjoy ko na din talaga siya. Na-enjoy Malaki pala. ko. Na parang, okay pala. Okay pala mag-abroad, ganyan. And, yun nga, kung natatakot kayo na to try something new ba, na to get out of your comfort zone, try nyo lang. And, kung ano naman yung will ni Lord din yung mangyayari. Maganda pala. Makakahanap din pala ako ng community dito. Magkakaroon din pala ako ng mga friends. And may enjoy ko pala din yung life dito sa abroad. Well, sa dami-dami namin ng mga naging friends dito, wala naman talagang umuwing luhaan na walang work. So, praise God. Kaya, lang talaga, go for it. And I believe naman na
kung yun yung will ni Lord, na magstay ka dito, magsistay ka and you will enjoy your journey. Invite your parents to be here. Oo. Kasi that's a good thing na makapunta sila dito. Like for example, for me, sila dad, sila ma, nakapunta sila dito, so nakabisita sila, and they can keep on coming back. So may na-enjoy ganon, nila. may-enjoy nila yung si ate din pala, nagpunta na din dito. Si Marix naman also worked here. Bumisita siya ulit. And that's a good avenue for you guys to enjoy spending time with each other in a different place. Parang you get to show them yung life mo dito sa Qatar, and have a community that will also lead you to the Lord, no? Kasi kailangan mo talaga ng sandigan talaga dito. Hindi lang mag-isa, lalo na pag mag-isa ka. Be in a church, in a community that will help you grow spiritually, will help you also grow personally. Like I always say, wherever we may be here, we may be in a different country, in Canada, wherever it may be, or in the Philippines, we know that the Lord God will always be with us, and we know that He will always keep us safe, guide and us. provide for us, guide us. And I think that's the promise that we will always keep in our hearts as a family, as a Tenyadas. Yes! Tapos na! Meron ka pa bang itadagdag? Dami mong tanong. Ayun na. So, na-discuss na natin lahat ng questions na na-ready ko. And we hope guys na may nalaman naman kayo. May nalaman kayo about us. I hope meron din kayong nakuha kahit paano, di ba? Na lesson. And ayun. Sana na-encourage din kayo na itry na mag-OFW. Mag-ano pala, agent. Ano ba yan? Meron ba tayong agency? The Tanyada Family Agency. Ayun lang, na-encourage kayo about life. Yan. Yeah, generally about life. That there is hope. There's always hope. Yan. Sa lahat ng mga pinagdaraan natin, sa lahat ng mga seasons natin in life, there's always hope. So that's it, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and comment down below whatever you think we should do next for our next vlog. Yes. Talaga? Gagawin ba talaga natin yun? Char lang. Huwag comment down below. Kami na muna ang bahala. Matagal-tagal pa to, guys. Marami-rami pang videos. So thank you, guys. Bye. God bless. Thanks for watching. God bless. We love you.